Ako si Camille Reyes. 31 years old. At noong gabing sinira ng kapatid ko ang karir ko. Ginawa niya iyon ng may ngisi sa mga labi habang naka-speakerphone ang boss ko. Nakatayo ako sa garahe ng mga magulang ko sa Quezon City. Hawak pa rin ang isang hiwa ng birthday cake ko nang itaas ni Jericho ang bote niya ng beer, kumindat sa dalawa niyang tropa at sinabing, "Panoorin niyo to, tingnan natin kung gaano kaperpekto pakinggan si Camille kapag sinabi niya talaga kung ano ang nasa isip niya." Nung una, akala ko nagpapapansin lang siya. Yung tipikal na nakakainis pero walang kwentang biro na lagi niyang ginagawa. Tapos narinig ko ang voicemail greeting ng supervisor ko mula sa phone niya at biglang nanlamig ang buong katawan ko. Bago ko pa mahablot ang braso niya. Tininis niya ang boses niya at nag-iwan ng message na nagpapanggap na ako, nagbubulol-bulolan. Nilalait ang isa sa pinakamalaking hospital client namin. At tumatawa na pwede raw palitan ng kumpanya namin ang expired nilang inventory at hindi mapapansin ng mga taang iyon. Nagtawanan ang lahat ng nasa paligid niya. Tinakpan ni Mama ang bibig niya at napangiti. Bumulong naman si Papa, nagbibiro lang iyang kapatid mo. Hindi ako tumawa. Sinunggaban ko ang phone, pero umatras si Jericho, binivideo pa ang sarili niya para katuwaan. Tinatrato ang buhay ko na parang entertainment lang sa inuman. Nang makuha ko ang phone mula sa kamay niya, na-send na ang voicemail. Naaalala ko ang pagtingin ko sa labas ng gate papunta sa madilim at maulan na gabi sa Ihi, at bigla kong naisip noong mga bata pa kami. Noong nagkakarera pa kami ni Jericho ng bisikleta sa kalsada namin at sumumpa na kahit anong mangyari, magkakampi kami. Sinira niya ang pangakong iyon sa loob ng wala pang 30 segundo. At pagdating ng umaga, may naintindihan akong isang bagay na sana matagal ko nang natutunan, minsan. Ang taong pinakakabisado ang boses mo ay ang taong pinakakayang gamitin ito bilang armas laban sa iyo. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, ano ang nararamdaman mo habang naririnig mo ito? Gulat, galit, o naaawa ka na agad sa akin? Kailangan kong malaman kung paano tumatago sa iyo ang kwentong ito. Dahil nakakabawas ng pakiramdam ng pag-iisa para sa mga susunod na mangyayari. Pag-uwi ko sa kondo ko ng gabing iyon, mayroon na akong 3 missed calls mula sa supervisor kong si Ms. Dina Mendoza at isang email na nakamark ng urgent. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob, tinawagan ko na siya mula sa kotse ko. Sinagot niya sa unang ring pa lang. At wala na ang dating kalmado at propesyonal na tono sa boses niya. Halatang gulat siya, galit. At may mas malala pa sa dalawang iyon, maingat. Yung uri ng pag-iingat ng mga taong alam nilang may kausap silang isang liability. "Camille," sabi niya. "Kailangan mong sabihin sa akin gayon din kung galing ba talaga sa iyo ang message na iyon." Nanuyo ang lalamunan ko. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Kahit na alam ko na. Tapos ipinlay niya sa akin. Nang marinig ko ang peking boses ko na ginawa ni Jericho mula sa speaker. Kinilabutan ako. Sakto lang ang ginawa niyang pag-exaggerate sa tono ko para magmukhang ng aasar, lasing at walang pakialam. Sa message na iyon, tumawa ako tungkol sa pag-ipit sa mga hospital buyers. Nagpahiwatig na kaya ng team naming palitan ang label ng mga delayed shipments. At tinawag ko ang isang procurement director ng San Miguel Medical City na isang kipaniki Little Princess na pipirma sa kahit ano basta alukan lang ng discount. Sa linya ng trabaho ko, hindi lang iyon nakaka-offend. Tunog admission iyon ng fraud, contract manipulation, at pambabasto sa isang major client. May tawanan pa sa background. Totoong tawanan mula sa mismong garahe ng pamilya ko. Nang matapos ang message, hindi ako nakapagsalita ng ilang segundo. Si Ms. Dina ang sumira sa katahimikan. Na-forward sa akin ang voicemail na iyan ng direktor ng San Miguel, sabi niya. Sinabi niya, kung authentic ito, may malaking compliance issue ang kumpanya ninyo. Involved na ang legal. Sinabi ko sa kanya ang totoo ng sobrang bilis na halos mabulunan na ako. Sinabi ko na kapatid ko iyon. Sinabi ko na ninakaw niya ang moment. Sinabi ko na sinubukan ko siyang pigilan. In-offer ko pa na mag-send ng mga pictures mula sa party, team stamps, kahit ano na kailangan niya.
Nakikinig siya, pero ramdam ko na nagsasara na ang isip niya. Camille, sabi niya pagkatapos. Hindi ko pa alam kung ano ang totoo. Pero sa ngayon nagdulot ito ng exposure na hindi namin pwedeng palagpasin. Kailangan kong hilingin na huwag kang makipag-contact sa client. Kakausapin ka ng EUC bukas ng umaga. Nanatili ako sa loob ng kotse ng 20 minuto pagkatapos ng tawag, nakatitig lang sa mga kamay ko sa manibela. Amoy kandila pa rin ang birthday cake ang sweater ko. May natuyo pang icing sa maihin lalaki ko. Pumunta ako sa handaan na iyon na umaasang kahit minsan. I-celebrate naman ng pamilya ko na na-shortlist ako para sa isang national promotion sa Halcyon Medical Solutions. Sa halip, ginawang katatawanan ni Jericho ang pinakamalaking oportunidad sa career ko sa harap ng maraming tao. Pagbalik ko sa apartment, nagte-text na siya. Relax. I-explain ko kung lumala. Masyado kang seryoso. Nakakatawa sana hanggang sa sinira mo yung mood. Yung huling text, muntik ko nang maibato ang phone ko sa pader. Eksaktong 6:30 ng umaga kinabukasan, pinatawag ako ng EC sa isang emergency meeting. Pagsapit ng 8:00, nakaupo ako sa kaharap ni Nadine Mesdina, isang EC director. At isang tao mula sa legal team na ngayon ko lang nakita. May nakaprint na transcript ng voicemail sa lamesa, parang ebidensya sa isang paglilitis. Inexplain ko ulit ang lahat. Sinabi ko na lagi nang naiinis si Jericho na ako ang nagbabayad ng ilang bills ng mga magulang namin. Na mas marami akong sinasagot na gastusin sa pamilya mula nang maaksidente sa likod si Papa at nagka-cash flow problem si Mama. Na gusto niyang maliitin ang trabaho ko dahil puro audits, contracts, at vendor reviews ito, imbes na isang bagay na maipagmamayabang niya. Sinabi ko na nakainom siya. Sinabi ko na hindi akin yung tawa sa background. Sinabi ko na magfa-file ako ng police report kung kailangan. Hindi man lang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Ms. Dina. Tapos, tinanong ng legal ang bagay na nagpa-realize sa akin na talo na ako. Kaya mo bang patunayan na hindi ikaw yon bago pa ito umabot sa mga regulators at sa client? Patunayan. Hindi explain, hindi linawin. Patunayan. Wala akong recording ng eksaktong segundo na inagaw niya ang phone. Walang kihi sa garahe namin. Wala, kundi ang salita ko laban sa isang voicemail na nasend mula sa phone niya. Pero sa boses na sobrang lapit sa akin, kaya agad pinaniwalaan ng isang kabadong kliyente. Pinagsalikop ni Ms. Dina ang mga kamay niya at sinabing, dahil sa client escalation at sa reputational risk, itine-terminate na namin ang employment mo effective immediately. Naaalala ko pa ang tunog ng ilaw sa kisam namin nang sabihin niya yon. Naaalala ko ang mga papel na inislide ng EC palapit sa akin. Naaalala ko kung gaano kakalmado ang boses ko nang itanong ko kung ang ibig sabihin ba nito. Ang ilang taong malinis na performance, mga overtime hanggang madaling araw. At mga naisalbang accounts ay walang kwenta kumpara sa isang mapanirang tawag. Walang sumagot sa tanong na iyon. Binuhat ko ang kahon ng mga gamit ko palabas ng building ng mag-isa. Nagsisimula na ang ulan noon, manipis at malamig. Kalahating daan papunta sa kotse ko, tumawag ang phone ko. Si Jericho. Sinagot ko dahil gusto kong marinig niya ang katahimikan sa loob ko. So, sabi niya, nakaligtas ba yung corporate sa comedy set ko? Nakatayo lang ako sa parking lot sa Makati, hawak pa rin ang work gi ko sa kamay. At sa wakas ay naintindihan ko na ang kadugo mo ang pwedeng maging pinakamatulis na kutsilyo sa kwarto. Napatanggal mo ako sa trabaho, sabi ko. May saglit na katahimikan tapos tumawa siya. Medyo mahina na ang tawa ngayon, kinakabahan. Weh! Di nga. Nagsimula siyang magmura tapos biglang nag-iba ng tono. Okay. Okay. Kakausapin ko sila. Sasabihin ko prank lang. Sapat na yung ginawa mo, sabi ko sa kanya. Tumawag ang nanay ko makalipas ang 1-0 minuto, hindi para mag-apologize. Kundi para sabihin kailangan kong kumalma dahil normal lang sa pamilya na magkaroon ng mga nakakahiyang misunderstandings. Mas malala ang version ni Papa.
Alam mo naman kung paano iyang si Jericho, sabi niya. Dapat mas nagtanong muna ang kumpanya mo. Umuwi ako. Hinubad ang blazer na suot ko sa building na iyon sa huling pagkakataon. At naupo sa sahig ng kusina hanggang sa dumilim. Hindi na ako umiiyak noon. Nagbibilang na ako. Bawat bill na tinulungan kong bayaran para sa mga magulang ko. Bawat beses na nagpautang ako kay Jericho ng key hanggang Biyernes lang, bawat pabor. Bawat sakripisyo. Kung kaya nilang panoorin ang buhay ko na masunog at tawagin pa rin itong misunderstanding. Para saan pat nagbabayad ako sa kanila sa lahat ng taong nagdaan? Ang unang linggo matapos akong matanggal ay napakapangit. Hindi yung pangit na pang pelikula. Totoong pangit. Tulog ng alas 4 ng madaling araw, kape sa tanghali, mga hindi nahugasang pinggan sa lababo. Mga hindi nabuksang emails na naipon dahil bawat subject line ay parang panibagong akusasyon. Paulit-ulit nagpe-play sa isip ko ang meeting kasama si Ines Dina. Pero ang parteng hindi ako tinatantanan ay hindi yung termination. Yung voicemail. Yung peking boses na nang iinsulto. Yung tawanan sa likod. Ang amoy ng pabango ng nanay ko na sumasabay sa hangin ng gabi habang ginagawang party trick ng kapatid ko ang kahihiyan ko. May mga gabi na nagbubuhos ako ng wine at iniiwan ko lang itong kalahati sa counter dahil kahit yon ay mapait ang lasa. Sa ibang gabi, nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo, nagpa-practice ng mga sagot sa interview questions. Para lang marinig ko ulit ang sarili kong totoong boses. Tell me about the time you handled crisis. Elvis, did you leave your last employer? What are your strengths in vendor governance? Sagot, delete. Start over. Ang best friend kong si Nadine, hindi pumayag na tuluyan akong mawala. Dumating siya sa kondo na may dalang Jollibee takeout. Binura ang self-pity ko nang hindi man lang ginagamit ang salitang yon. At tinrato ang pagbagsak ko na parang isang project na may deadlines. Isang gabi. Nakita niya akong nakatitig sa parehong nakasave na job listing sa loob ng 40 minuto at sinabi niya, Camille, kapag gumuho ang lahat, may isa kang pwedeng piliin. Mahiga ka dyan o bumangon ng mas palaban. Tumawag sa isip ko ang linyang iyon. Kaya, naging metikulosa ako. Inayos ko ang resume ko na nakafocus sa outcomes, hindi sa loyalty. Gumawa ako ng spreadsheet ng applications, pangalan ng mga recruiters, at follow-up dates. Kinontak ko ang 2 dating kliyente na nagtiwala sa akin sa mga magulong contract recoveries at tinanong kung pwede ba silang magpatotoo sa integridad ko. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Jericho sa bawat usapan. Sinabi ko lang ang totoo. Isang malisyosong impersonation ang nag-trigger ng reputational event sa dati kong kumpanya. At habang tinututulan ko ang mga assumptions na ginawa tungkol sa akin, nakatutok na ako sa kung ano ang susunod. May mga taong umiwas. May ilan na naging interesado. Isang recruiter pa nga ang nagsabing, mas malinis pakinggan ang explanation mo kaysa sa chismis. Iyon ang unang beses na na-realize ko na kumakalat na ang balita sa industriya. Pero baka hindi sapat ang bilis nito para tuluyan akong ibaon. Lumipas ang mga linggo sa isang ritmo na parang half survival, half training montage. Sa umaga, nagpapadala ako ng applications. Sa hapon, nagre-research ako ng mga kumpanyang may matitibay na ethics teams at decentralized vendor operations. Sa gabi, nagpa-practice ako ng interviews ng malakas. Upo si Nadine sa sofa ko, magpapanggap na panel interviewer, at magtatanong ng explain the most complex risk framework you built. Tapos ngingiti siya kapag masyadong mahina ang sagot ko at utusang ulitin ko iyon ng mas malakas. Sa gitna ng lahat ng ito, umarte ang pamilya ko na parang dapat akong makarecover sa timeline na gusto nila. Tumawag si Mama para itanong kung pwede ko pa rin bang bayaran ang kalahati ng Meralco at Maynilad. Bill dahil ang due date hindi naman daw nag-adjust sa personal na drama. Si Papa naman, gusto magpatulong sa hulugan ng van niya. Nagpadala si Jericho ng isang kakaibang apology text ng alas 2 ng madaling araw. Di ko naman inakala na masisira buhay mo. Sinundan ito pagkalipas ng 2 araw ng isang request ng 15,000 pesos.
Doon ako tumigil sumagot ng tahimik. Habang binubuo ko ulit ang sarili ko, sinimulan ko ring buuin ulit ang totoo. Sinav ko bawat past transfers na ipinadala ko sa kanila, bawat screenshot ng cash. Bawat bank transfer memo na may nakalagay na groceries, car insurance, pambili ng gamot, pandagdag sa upa, Jericho emergency. Kinuha ko ang bank history ko ng nakaraang 18 buwan at inayos ito. Ang dating pakiramdam na tumutulong lang sa pamilya ay nagsimulang magmukhang isang invoice ng sarili kong pagkasira. Tapos isang Huwebes, tumawag ang isang recruiter mula sa North Star Health Network. Nag-expand daw sila ng isang Regional Vendor Integrity Division at kailangan nila ng taong kayang mag-build ng systems. Kumalma ng mga kliyente at makakita ng risk bago pa ito maging iskandalo. Ang title ay mas malaki kaysa sa kahit anong posisyon na nahawakan ko. Director of Vendor Integrity. Muntik na akong matawa nang marinig ko yon dahil parang may malupit na sense of humor ang universe. Integrity. Pagkatapos ng ilang linggo na tratuhin akong parang wala akong integridad. Ang interview process ay brutal sa pinakamagandang paraan. Isang screening call. Isang case presentation, isang scenario panel, at isang final meeting kay Ms. Elena Guevara, ang C. Na nagtanong ng mas mabibigat na katanungan sa loob ng 1-0 minuto kaysa sa karamihan ng mga executives sa loob ng 1 oras. Nagustuhan ko siya agad dahil hindi siya nagpe-perform ng fake empathy. Tintest niya ang tapang ko. Sa second interview, nag-slide siya ng isang gawa-gawang crisis memo sa lamesa at sinabing, "Imagine." Nakatanggap ang isang client ng message na mukhang galing sa isa sa mga analysts mo, na umaamin sa isang misconduct. Walk me through your first 24 hours. Hindi ko alam kung nakita niya sa mukha ko, yung kislap ng pagkilala, galit at pagpipigil. Pero sinagot ko ang tanong na iyon na parang nakaukit na sa pagkatao ko. Verification chain, source authentication, client containment, independent review. Internal exposure mapping. Zero assumptions hanggang walang evidence. Pagkatapos ko, naging tahimik ang kwarto ng 1 segundo. Tapos sabi ni Ms. Elena, ang sagot na iyan ay nanggaling sa experience. Opo, sabi ko sa kanya. Galing nga. Habang naglalakad ako pabalik sa kotse ko pagkatapos, amoy basang semento ang hangin ng bis. Sa unang pagkakataon mula nang mawalan ako ng trabaho, hindi ko iniisip kung gaano kalalim ang binagsakan ko. Iniisip ko kung ano ang gagawin ko kapag may naglagay ulit sa akin sa isang kwarto na may tunay na kapangyarihan. At marahil ang mas mapanganib na naisip ko ay ito, kung aangat ako ng mas mataas kaysa dati. Ano naman kaya ang aakalain ng pamilya ko na karapatan nilang hingin sa akin? Dumating ang job offer noong Martes ng hapon habang nag-iinit ako ng sabaw na hindi ko naman gustong kainin. Ang boses ni Ms. Elena Guevara ay direkta, halos natutuwa. Camille, sabi niya. Gusto naming sumali ka sa North Star bilang aming bagong Director of Vendor Integrity. Ang judgment mo ang eksaktong kailangan namin. Sa isang saglit, nakalimutan ko kung paano tumayo. Sumandal ako sa counter, lumalamig ang sabaw sa kamay ko. At nakinig habang ipinapaliwanag niya ang sweldo, ang signing bonus, ang team structure, ang start date. Mas malaking pera ito kaysa sa kinita ko kailanman. Mas maraming otoridad, mas maraming visibility, mas malaking risk din na sa kakaibang paraan ay nagpakalma sa akin. Ibinaba ko ang tawag at biglang tumawa ng napakalakas na nauwi sa paghikbi sa kalagitnaan. Dumating si Nadine makalipas ang 20 minuto may bitbit na murang proseko at sumigaw bago ko pa man mabuksan ang pinto dahil parang alam na niya. Ang gabing iyon ang unang beses sa loob ng ilang linggo na naramdaman kong bahay ulit ang kondo ko. Imbes na isang recovery ward. Pero ang saya ay may amoy at laging nakakaamoy ang pamilya. 2 araw pagkatapos kong pumirma, tumawag si mama mula sa isang number na hindi ko pa na-block. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng voicemail na umaapaw sa kaplastikan. Narinig ko may good news ka daw. Anak, dapat mag-dinner tayo para mag-celebrate bilang isang pamilya. Nag-text si Jericho pagkatapos. Congrats! Alam kong makakahanap ka rin ng bago.
Proud of you. Parang umikot ang sikmura ko sa salitang proud. Tapos dinugtong niya, pautang naman pang upa ngayong buwan? Gipit lang eh. Ayan na. Wala nang paligoy-ligoy. Direkta agad sa paniningil. Inignore ko rin siya. Ang unang linggo ko sa North Star ay intense, kontrolado, at kakaibang nakakapagpagaling. Walang nagtrato sa akin doon na parang babae mula sa isang tsismis. Trinato nila ako bilang taong nakapangalan sa isang bagong division rollout. May sarili akong opisina na may glass walls, isang team na nakikinig kapag nagsasalita ako, at kalendaryong puno ng briefings imbes na awa. Noong Biyernes, nag-post ang North Star ng isang executive welcome note sa LinkedIn na may photo ko, title, at polished na background tungkol sa experience ko sa compliance stabilization at vendor risk. Nakita ko ito ng 8 oras 12 minuto ang pagsapit ng 10 oras 4 minuto nasa pinto ko na si Papa. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Mama pati si Jericho. Silang tatlo. Nakatayo sa hallway ng building ko na parang mga aktor na mag-stage ng isang intervention na hindi nila na-rehearse. Muntik ko nang hindi buksan. Pero may isang matigas na bahagi ng sarili ko na gustong makita kung gaano kabilis magbabago ang congratulations at magiging paniningil. Pumasok sila na palingalinga, yung tipikal na ginagawa ng mga taong nagko-compute na kung magkano ang halaga ng buhay mo. Si Mama ang unang ngumiti. Direktor, sabi niya, pinahaba ang salita na parang may porsyento siya rito. Look at you. Umupo si Papa nang hindi iniimbitahan. Sumandal si Jericho sa kitchen counter ko na parang lugar pa rin ito na pwede niyang tambayan ng walang paalam. Ang unang 4 na minuto ay isang masterclass sa fake warmth. Sabi ni Mama, alam daw niya lagi na makakabangon ako. Sabi ni Papa, ang mga pagsubok daw ay nagpapatibay ng karakter. Si Jericho naman. Ipinagmalaki na sinabi raw niya sa lahat na masyado akong matalino para manatiling nakadapa. Tapos tumikim si Papa. Ngayong maayos na ulit ang lagay mo, sabi niya. Kailangan nating pag-usapan ang budget ng pamilya. Natawa talaga ako. Nagulat sila. Budget ng pamilya, tanong ko. Sumalo si Mama. Tumaas daw ang mga gastusin nila. Hindi daw fully covered ang physical therapy ni Papa. Delayed na naman ang hulog sa bahay. Nagka-shortfall si Jericho dahil may mga landscaping clients daw siyang late magbayad. At dahil may malaki na akong title at malamang malaking sweldo. In-assume nila na itutuloy ko na ang pagtulong ko na parang dati. Parang nagbakasyon lang ako. Parang hindi nila kausap ang anak na ang huling trabaho ay pinasabog ng lalaking nangingialam ngayon ng kape sa kusina ko. Tinanong ko sila kung may sasabihin ba si Jericho bago magsimula ang pamamalimos. Nagkibit balikat siya. Nagsorry na ako. Hindi, sabi ko, ang sinabi mo, hindi mo inakala na masisira ang buhay ko. Magkaiba yon. Agad na sumingit si Mama. Camille, wag na nating ibalik ang nakaraan. Nagmo-move forward na tayo. Nakaraan. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Na-erase ang career ko sa loob ng isang gabi. At gusto nilang tawagin itong nakaraan dahil mas nahihiya sila sa bagong title ko kaysa naantig sa pagdurusa ko. Sumubok ng ibang taktika si Jericho. Lumapit siya sa akin ng mas malumanay, mababa ang boses. Tingnan mo, nagkamali ako. Pero dugo at laman pa rin tayo. Ikaw lagi ang stable. Kailangan ka namin. Ayan na naman. Ang translation ng pagmamahal sa pamilya namin. Pangangailangan. Pakinabang. Pambayad ng utang na loob. Naglakad ako papunta sa desk ko, binuksan ang drawer. At inilabas ang folder na binubuo ko sa loob ng ilang linggo. Transfer logs, Meralco at Maynilad screenshots, car insurance. Mga hindi na bayarang utang ni Jericho, medical copays, grocery receipts. Ibinaba ko ito sa coffee table sa harap nila. Hindi niyo ako kailangan, sabi ko. Kailangan niyo lang ng mapagkukuhanan. Nakatitig lang silang lahat sa folder, pero walang humawak dito. Tumaas ang panga ni Papa. Nawala ang ngiti ni Mama. Mukhang naiinis si Jericho, hindi nahihiya.
Sinabi ko sa kanila ang eksaktong halaga na binayaran ko sa nakaraang 18 buwan. Sinabi ko sa kanila kung gaano kalaki sa ipon ko ang naglaho para sa mga emergencies nila habang nilalait ni Jericho ang trabaho ko, habang tinatawag akong madrama ni Mama. Habang pinalalampas ni Papa ang pananabotahe at tinawag itong ugali lang. Sinabi ko rin sa kanila ang isa pang bagay. Ginugol ko ang buong umaga para ilipat lahat ng natitirang shared expenses mula sa pangalan ko. Ang phone plan nila, putol na. Ang auto-pay sa kuryente at tubig, tinanggal na. Ang insurance payment ni Jericho, tapos na. Ginawa ko ito ng legal, malinis at may abiso. At dahil alam kong susubukan pa rin nila akong i-corner emotionally, may tinaiming ako para sa hapong ito. Kumunot ang noo ni Jericho. Ano bang pinagsasasabi mo? Ngumiti ako, hindi dahil masaya ako. Kundi dahil minsan ang pagiging malinaw ay nagmumukhang satisfaction. Gusto niyong bayaran ko pa rin ang mga bills niyo, sabi ko. Sinabi ko sa inyo bago ko buksan ang pinto. I-check niyo ang mga mailboxes niyo sa bahay. Unang tumayo si Papa. Namutla si Mama. Nalito si Jericho ng kalahating segundo, tapos nainis, tapos kinabahan. Ano nang ginawa mo? Sigaw niya. Walang illegal, sabi ko. Organisado lang. Totoo iyon. May mga registered mail na dumating kaninang umaga para sa kanilang tatlo. Para kina Mama at Papa, isang kumpletong accounting ng lahat ng binayaran ko. Notice na tinatapos ko na ang lahat ng voluntaryong suporta. At copies ng account transfers para hindi na sila makapagkunwari na naguguluhan. Para kay Jericho. Isang civil demand letter mula sa abogado ko para sa pagbabayad ng lahat ng dokumentadong utang niya. At notice na nagpe-preserve ng ebidensya na may kinalaman sa prank call niya at sa mga naging danyos nito. Bumulong si Mama, kumuha ka ng abogado. Nanakot ka ng pamilya? Sabi ko, ginawa niyo itong problema ng matatanda. Umalis sila sa loob ng wala pang 3 minuto pagkatapos noon. Walang yakap, walang sigawan pa. Puro matigas na katahimikan lang ng mga taong mabilis na naglalakad papunta sa mga consequences ng ginawa nila. Mula sa bintana, pinanood ko silang maglakad sa parking lot. At alam ko na sa pagkakataong ito, hindi sa akin nakatutok ang sigawan. Sana masabi ko na inayos ng mga sulat na iyon ang lahat. Pero ang ginawa lang talaga nito ay tinanggal ang huling maskara ng pamilya. Sa loob ng 24 oras. Parang war zone ang phone ko. Tinawag akong malupit ni Mama. Tinawag akong walang utang na loob ni Papa. Nag-iwan si Jericho ng 2 voicemails na mabilis na nagbago mula sa galit papunta sa panik. Sa una, sumisigaw siya na walang nagdedemanda sa pamilya dahil lang sa isang biro. Sa pangalawa, makalipas ang 40 minuto. Nagtanong siya kung pwede bang ayusin ito ng pribado dahil baka masira ang mga oportunidad niya kapag may formal claim. Naging interesado ako sa parteng iyon. Ang mga oportunidad ko mukhang pwede lang itapon. Ang sa kanya, sagrado. Sinave ko bawat message. Tapos pumasok ako sa trabaho. Totoong trabaho. Sa North Star, puno ang mga araw ko ng onboarding reviews, conflict screens, exposure matrices, at executive calls. Mas nakita ko ang competence ko roon. Mas nagmukhang pathetic pakinggan ang emotional blackmail ng pamilya ko. Pero ang mga taong tulad ni Jericho, hindi sila titigil dahil gumuhit ka ng limitasyon. Titigil sila kapag nakuryente sila sa mismong guhit na iyon. 3 araw matapos sumabog ang mailboxes. Sinubukan niyang maging matalino. Tumawag siya sa main line ng North Star. Nagpapanggap na isang concerned community member na kailangang mag-warn sa leadership na ako raw ay unstable at mapaghiganti. Nakakalungkot para sa kanya. Mali ang kumpanyang napili niya at lalong mali ang babaeng kinalaban niya. Napunta ang tawag sa isang operations coordinator na nilog ito. Na-flag ang message sa security dahil ang mga anonymous accusations laban sa isang bagong director ay itinuturing na threat vector. At ipinadala sa akin ng security lead ang recording dahil masyadong personal pakinggan ang fake concern niya. Pagkarinig ko pa lang sa ritmo ng boses ni Jericho, sa ilalim ng pilit niyang formal na tono. Muntik na akong umiti.
Ginawa niya ulit, hindi dahil matalino siya, kundi dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya. Dinala ko ang recording kay Miss Elena Guevara ang hapon ding iyon at sinabi ko ang buong kwento. Walang halong pagpapaawa. Inexplain ko ang unang prank call, ang financial dependence ng pamilya ko, ang demand letter, at ang bagong anonymous smear attempt ni Jericho. Nakikinig lang si Elena nang hindi sumisingit. Tapos nagtanong siya ng isang bagay. Kaya mo bang i-document ang lahat ng yan? Inslide ko ang folder sa desk niya. Nagawa ko na po. Tiningnan niya ang timeline, ang dates, ang saved voicemails, ang security recording transcript. Nang matapos siya, sumandal siya at sinabing, good. Kung ganon, hindi siya ang nagkokontrol ng kwento rito. May nagbago sa loob ko dahil sa linyang yon. Nagsara ang isang sugat na hindi ko alam na bukas pa pala. Dahil iyon ang totoong pinsalang ginawa ni Jericho nang mapatalsik niya ako sa trabaho. Hindi lang sweldo ang kinuha niya sa akin. Ninakaw niya ang sarili kong kwento. Ngayon, nabawi ko na ito kasama ang ebidensya. Agad na nag-authorize si Elena ng building level restrictions. Napunta ang pangalan at litrato ni Jericho sa security. Anumang future contact attempts ay ilalog. Nag-alok din ang legal team ng kumpanya na i-preserve ang smear call bilang supplemental evidence kung palalakihin ko ang civil complaint. Pumayag ako. Nang gabi ring iyon, nagpakita pa rin si Jericho. Hindi sa loob. Pinigilan iyon ng security, kundi sa parking area sa labas ng building ng North Star. Palakad-lakad parang taong naniniwala pa rin na makakakuha siya ng access kung lalakasan niya ang boses niya. Kakatagpo lang namin ni Nadine para magkape sa baba. Kaya pareho naming nakita ang nangyari. Nakita niya ako agad at nagsimulang magkaway ng braso. Camille, seryoso ba, ginagawa mo to dahil sa mga papel? Kumilos ang security bago pa ako makagalaw. Mas nilakasan niya ang boses dahil may mga taong nakatingin sa pinakapangit na oras, ang rush hour sa lobby exit. Akala mo ba dahil sa trabahong to? Mas magaling ka na sa amin? Tingin mo kaya mong sirain ang sarili mong kapatid? Ang salitang iyon na naman. Si Rain. Parang hindi siya ang nagsimula ng sunog. Huminto ako 0 feet ang layo, sapat lang para hindi niya ako maabot. Sapat lang para marinig ako. Jericho, sabi ko. Tumawag ka sa dati kong boss na nagpapanggap bilang ako. Tumawag ka sa bago kong kumpanya na nagpapanggap na ibang tao. Mas marami kang ginawa para sirain ako kaysa sa kahit sinong kalaban. Mukha siyang gulat na sinabi ko iyon in public. Good. Hayaan mo siyang magulat. Humakbang siya palapit at hinarang siya ng security. Nagbibiro lang ako nung una, sigaw niya. Pinapalaki mo lang to. Halos tumahimik na ang buong lobby. Definite na nakikinig ang ilan sa mga coworkers ko. Isang receptionist ang pilit nagpapanggap na hindi nakikinig. At iyon ang sandali na naintindihan ko kung bakit napakadali para sa kanya ang mamahiya ng ibang tao in public. Akala niya ang kahihiyan may talab lang kapag sa ibang tao bumabagsak. Hindi, sabi ko. Tumanggi na lang akong akuin pa ang mga consequences ng ginagawa mo. Patuloy siyang sumisigaw. Habang ini-escort siya ng security palabas ng property. May sinasabi tungkol sa pamilya, tungkol sa mga abogado. Tungkol sa pagiging walang puso ko daw ngayong may badge at title na ako. Tapos may ibinato siyang huling pangungusap na nagpatunay na wala pa rin siyang natutunan. Sabi ni Mama bibigay ka rin daw. Mas tumama sa akin ang linyang iyon kaysa sa mga banta niya. Hindi dahil masakit, kundi dahil nilinaw nito ang lahat. Hindi siya sinusubukang pakalmahin ni Mama. Kino-coach pa rin siya nito. Tinatrato pa rin ang mga boundaries ko bilang isang face lang. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon sa eksaktong direksyong inaasahan ko. Tumawag ang abogado ko para sabihin na nag-apply si Jericho para sa isang municipal subcontracting role sa landscaping ng mga parke sa City Hall. At ang preserved security report ng North Star, kasama ang kanyang call logs at iba pang ebidensya, ay nagpa-red flag sa kanya nang magsimula ang background inquiries. Walang nag-blacklist sa kanya.
Siya mismo ang nag-blacklist sa sarili niya nang gumawa siya ng paper trail ng harassment laban sa isang compliance director sa isang healthcare network. Noong araw ding iyon, nag-text si Papa sa akin sa unang pagkakataon na walang galit. Ano na naman ang ginawa niya? Tinitigan ko ang text ng matagal. Hindi ito apology. Hindi rin accountability, pero ito ang unang bitak sa script ng pamilya namin. Nag-reply ako ng isang screenshot, ang transcript ng anonymous smear call ni Jericho. Hindi sumagot si Papa ng 3 oras. Tapos, hindi ito sinabi sa akin ng mama mo. Siyempre, hindi niya sasabihin. Dahil kapag ang mga kasinungalingan ay hindi na nagpoprotekta kay Jericho at nagsimula ng maging banta sa kanilang lahat, maging ang loyalty ay magsisimulang gumuho. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isa pang tawag. This time, mula kay Ms. Dina Mendoza, ang dati kong boss. Bumilis ang tibok ng puso ko bago ko sinagot. Iba na ang boses niya, hindi na malamig, mas eksakto. Sinabi niya na kamakailan lang ay nakontak ang procurement director ng San Miguel Medical City ng isang lalaking sumusubok linawin ang isang lumang misunderstanding tungkol sa akin. At pinalalim lang ng lalaking iyon ang hinala nila na ang orihinal na voicemail ay talagang isang malisyosong impersonation. Sana mas inimbestigahan namin ang maigi, sabi ni Ms. Dina. Hindi ito isang full redemption RC. Hindi ito offer para ayusin ang nakaraan. Pero ito ang bagay na hindi ko alam na kailangan ko. Ang kumpirmasyon na hindi ko inimbento sa isip ko ang sarili kong pagtataksil. Sinabi niya na ilalagay niya ito in writing kung kailangan ko para sa kaso. At kailangan ko nga. Sa pagtatapos ng linggong iyon, hindi na lang basta nagpapanik si Jericho tungkol sa isang sulat sa mailbox. Nawawalan na siya ng kredibilidad sa lahat ng direksyong inakala niyang ligtas. At sa unang pagkakataon, tumigil na ang mga magulang kong tawagan ako para manghingi ng pera. Masyado silang busy sa pag-iisip kung ang pagkonsinti ba nila sa kanya ay naging dahilan para mawalan sila ng higit sa kaya nilang bayaran. Ang epekto ay hindi sumabog ng isahan. Gumapang ito. At iyon ang mas mabuti, mas malinis, mas totoo. Unang naubusan ng pasensya si Papa kay Jericho. Hindi dahil may pakialam siya bigla sa ginawa nito sa akin. Kundi dahil nagsimula ng bantaan ng pagbagsak ni Jericho ang pananalapi ng pamilya na hindi na nila pwedeng baliwalain. Nawala ang municipal subcontract opportunity. Nag-cancel ang isang private landscaping client matapos kailangang i-explain ni Jericho kung bakit. May legal demand letter na ipinadala sa address niya at kung bakit siya na-escort palabas sa isang corporate property. Si Mama naman, sinubukang panatilihing buhay ang lumang kwento na nag-o-overreact lang ako. Nanilason ako ng mga abogado na immature lang si Jericho at hindi masama ang ugali. Tapos nabasa niya ang written statement na pinadala ni Ms. Dina sa abogado ko. Doon kinumpirma ni Dina na ang orihinal na voicemail sa halsyon ay nag-trigger ng termination ko dahil mukha itong authentic noong panahong iyon. Pero ang mga sumunod na development ay malakas na nagpapatunay na isa itong targeted impersonation na sadyang ginawa para sirain ang reputasyon ko. Tumawag si Mama matapos matanggap ang sulat. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsimula sa panunumbat. Nagsimula siya sa pagod. Pwede mo na tong itigil, mahinang sabi niya, kung gusto mo lang. Napaka-revealing ng linyang iyon. Hindi sorry. Hindi't mali kami. Isa na namang pagtatangka na ipasa sa akin ang responsibilidad sa sunog na sila mismo ang nagsimula. Hindi. Sabi ko. Ang kaya ko lang itigil ay ang pagprotekta sa inyo mula sa sunog na yan. Umiyak siya. Baka totoong iyak na. O baka yung iyak na ginagamit niya kapag nawawala ang kontrol niya. Sinabi niya na hindi nakakatulog si Jericho. Nagalit na galit si Papa na mas gipit sila ngayon dahil tinanggal ko ang suporta ko. At nawala ng trabaho si Jericho dahil sa stress. Muntik ko nang itanong kung counted din ba na stress ang mapatalsik ako sa trabaho. Imbes na iyon. Sinabi ko ang isang bagay na sana matagal nang sinabi sa akin ng ibang tao. Ang consequences ay hindi pang aabuso, binabaan niya ako ng telepono. Makalipas ang 1 linggo, nagkipagkita si Papa.
Hindi sa kondo ko, hindi sa bahay nila. Sa isang dinner sa Gigi na nasa kalagitnaan ng opisina ko at ng bahay nila. Ibig sabihin, gusto niya ng sibilisadong usapan na walang witness. Muntik na akong humindi. Tapos umuo ako. Dahil bahagi ng pagtigil sa pagiging takot ay ang pagkatuto kung kailan mas malakas ang presensya kaysa sa pag-iwas. Mukha siyang mas matanda nang umupo ako sa booth sa kaharap niya, pagod ang mga mata, mas galit ang paligid ng bibig. Hindi siya umorder. Ako rin. Medyo matagal siyang pinipila ang mga sugar packet sa lamesa at walang sinasabi. Tapos inamin niya sa wakas ang bagay na matagal ko nang alam, pero hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Masyadong umasa sa'yo ang mama mo, sabi niya. At hinayaan ko lang si Jericho sa mga kalokohan niya dahil mas madaling wag na lang mag-away sa bahay. Mas madaling wag na lang mag-away sa bahay. Ayan. Ang buong adult life ko nakasamari sa isang duwag na convenience. Mas madaling hayaan si Camille na magbayad. Mas madaling hayaan si Camille na sumalo ng lahat. Mas madaling magpanggap na ang kalupitan ng isang anak ay joke lang kung ang pagpigil dito ay mangangahulugan ng abala. Tinanong ko siya kung alam ba niya kung gaano kalaki ang perang pinapadala ko sa kanila. Nag-alangan siya na sapat na bilang sagot. Yung iba, sabi niya. Hindi lahat. Tapos tinanong niya kung ano ang gusto ko. Muntik na akong matawa sa tanong na iyon. Dahil matagal nang walang nagtatanong noon sa pamilya namin nang walang nakatagong math na kapalit. Kaya sumagot ako ng diretso. Gusto kong tumigil ang harassment. Gusto ko ng repayment sa mga nakadocument na utang. Gusto kong wag nang isali ang pangalan ko sa mga emergencies nila habang buhay. At gusto ko ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yon. Ang katotohanan na sasabihin ng malakas sa loob ng bahay kung saan laging nananalo ang kasinungalingan. Hinimashimas niya ang mukha niya at sinabing, mas malaki na ang binabayaran ni Jericho kaysa sa inaakala mo. Lumapit ako. Hindi mas malaki kaysa sa akin, sabi ko. Hindi pa. Tumingin siya sa akin, totoong tumingin at may nagbago. Baka kahihiyan. Baka recognition. Sinabi niya na umamin daw si Jericho, out of pressure. Na nagbrag pala ito sa mga kaibigan niya pagkatapos ng birthday party na kaya raw niyang ipatanggal si Camille sa boring niyang compliance job kahit kailan niya gusto. Naulit iyon sa papa ko kamakailan ng isa sa mga kaibigan nang magtanong ito kung ano nang nangyari. Mas mahalaga ang detalyeng iyon emotionally kaysa legally. Ibig sabihin ito. Hindi lang simpleng katangahan ang prank call. Intention iyon. Kayabangan. Inggit na may mga saksi. Biglang nag-make sense ang lahat ng ugali ni Jericho sa loob ng maraming taon sa isang pangit na pattern. Ang mga pasaring niya tungkol sa pagtatrabaho ko gamit ang mga contracts at clipboards. Ang mga biro niya na mukha lang daw akong successful dahil wala akong anak. Ang pag-irap niya tuwing pinupuri ako ni mama sa pagbubuhat ng pamilya. Hindi niya ako sinabotahe dahil akala niya nakakatawa yon. Ginawa niya yon dahil galit siya sa kung ano ang ipinapakita ng stability ko tungkol sa kaguluhan ng buhay niya. Umalis ako sa dinner nang mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil may inayo si Papa, kundi dahil sa wakas. Nagsabi siya ng sapat na katotohanan para patayin ang lumang ilusyon. 2 araw makalipas, nag-request si Jericho ng formal na mediation sa pamamagitan ng abogado niya. Ganoon nakalala ang sitwasyon. Hindi isang rage call, hindi isang lasing na pagsorin, mediation. Muntik nang humiti ang abogado ko nang sabihin niya iyon. Nang mga panahong iyon, ang civil exposure laban kay Jericho ay kasama na ang documented loans. Harassment evidence, ang preserved smear call, ang statement ni Ms. Dina. At ang economic damages na konektado sa pagkawala ng trabaho ko. Sigurado bang mauwi ito sa isang malaking eksena sa korte? Hindi. Pero hindi na ito yung klaseng gulo na pwede niyang itawa sa isang inuman sa garahe habang maihawak na beer. Nangyari ang mediation sa isang malamig na opisina sa Makati na may beige walls at humuhuning aircon. Mas mukhang maliit doon si Jericho, wala na siyang audience at tapang. Nandun sina mama at papa.
Pero ngayon ko lang sila nakitang sobrang tahimik sa isang kwarto na kasama siya. Sinubukan munang i-minimize ng abogado niya ang lahat. Isang prank, isang misunderstanding, isang family dispute na lumaki dahil sa emosyon. Tapos inilatag ng abogado ko ang timeline. Ang birthday voicemail, ang termination, ang financial dependency, ang demand letters. Ang anonymous smear attempt sa North Star, ang security intervention, at ang written correction ni Dina. Unti-unting nagbabago ang mukha ni Jericho sa bawat dokumento, parang taong pinapatayan ng ilaw. Nang siya na ang magsasalita, hindi siya nag-apologize sa isang malapelikulang paraan. Sinabi lang niya, hindi ko akalaing lalaban siya ng ganito. At ang linyang iyon ang pinakamalaking katotohanan. Hindi niya kailanman inisip na kailangan niyang magremorse. Dahil hindi niya kailanman inasahang manlalaban ako. Nagtapos ang mediation sa isang structured repayment agreement para sa mga inutang niya. Isang no-contact provision sa labas ng attorney channels. At isang written acknowledgement na malisyoso niya akong in-impersonate at gumawa ng mga susunod na mapanirang hakbang. Hindi ito kulungan. Hindi ito kulog at kidlat. Mas maganda ito para sa isang kwentong katulad ng sa akin, dokumentadong pagkatalo. Paglabas namin, sinubukan akong pigilan ni Mama sa halway. Napatunayan mo na ang point mo, sabi niya. Parang awa mo na, wag mo kaming burahin ng tuluyan. Tiningnan ko siya at na-realize kong iniisip pa rin niya na ang pagdistansya ko ay parusa imbes na proteksyon. Kayo ang unang bumura sa akin, sabi ko. Ngayon ko lang napansin. Sumakay ako sa kotse ko at nanatili doon ng isang mahabang minuto. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Hindi na bumabaligtad ang sikmura ko sa bawat tawag ng unknown number. Sa pagitan ng pagkatanggal ko sa trabaho, ng muling pagbangon, ng mailboxes, at ng mediation. Naging isang tao ako na hindi na kayang sikmurain ang lumang istruktura ng pamilya ko. Good. May mga sistemang deserve talagang masira ang tiyan bago sila tuluyang gumuho. Makalipas ang isang buwan, pumayag ako sa isang huling pakikipagkita kay Jericho. Hindi dahil deserve niya ng closure. Kundi dahil kailangan ko iyon. Nagsuggest siya na magkita sa isang park sa Keys, kung saan kami madalas mamasyal noong bago pa ako mag-work. Muntik na akong humindi out of principle. Pero parang akma na tapusin ito sa isang lugar na minsan nang naging saksi sa bersyon namin na pinakamatagal kong ipinagluluksa. Malamig ang hapon na iyon sa Manila. Yung tipong maulap na nagpapakalma sa buong lugar. Nauna na si Jericho nang dumating ako, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Nakayuko ang mga balikat sa paraang hindi ko pa nakita sa kanya bago ang lahat ng ito. Sa isang saglit, sa ilalim ng mga puno at sa malamig na hangin. Nagmukha siyang halos katulad ng kapatid na kilala ko dati. Tapos nagsalita siya. Sabi ni Papa. Mag-sorry daw ako ng maayos. Muntik na akong tumalikod noon din, hindi iyan maayos na simula. Sabi ko. Tumungo siya, sinipa ang bato at sumubok ulit. Sorry. May 1,000 bersyon ng salitang iyan. Itong isang ito, maliit, huli na, pwedeng totoo. Pero siguradong hindi sapat. Tinanong ko siya kung bakit, hindi kung bakit siya nagsusorry. Kundi kung bakit niya ginawa. Sa unang pagkakataon. Hindi siya nagtago sa likod ng joke. Sinabi niya na sawang-sawa na siyang marinig ang pangalan ko. Sawang-sawa na purihin ako ni Mama sa pagbabayad ng bills. Sawang-sawa sa panonood sa akin na maglakad sa buhay na parang may tahimik akong kayabangan dahil lang kaya kong ayusin ang mga bagay-bagay. Sabi niya, bawat beses na nagbabayad ako ng kung ano, bawat beses na tinatawag ako ni Papa na maasahan. Bawat beses na sabihin ni Mama na at least si Camille kaya niya, pakiramdam ko ako yung sira. Kaya sinubukan mong sirain din ako. Sabi ko. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Sinabi ko sa kanya ang isang bagay na malinaw na hindi niya inasahan. Hindi ka galit dahil naisip kong mas magaling ako sa'yo. Galit ka dahil hindi ko iyon sinabi ng malakas kailanman. Pero narinig mo pa rin. Tumama iyon. Nakita ko iyon dahil ang totoo. Naging akusasyon ang stability ko sa isang pamilyang itinayo sa mga palusot.
Pinunasan ni Jericho ang mukha niya at sinabing nasira ang lahat pagkatapos ng mga sulat. Sinisisi siya ni Mama. Hindi na siya kino-cover up ni Papa. Umiwas ang mga kliyente. Sinunog mo ang sarili mong buhay nang dahil sa isang voicemail, sabi ko. Hindi, sagot niya. Pumiyok ang boses sa unang pagkakataon. Sinunog ko yon dahil patuloy kong sinubukang patunayan na kaya kong kontrolin ang sayo. Iyon na ang pinakamalapit sa accountability na makukuha ko mula sa kanya. At sa kakaibang paraan. Naging sapat iyon. Hindi sapat para magkabati. Hindi sapat para magtiwala. Pero sapat para tumigil sa pag-asa na balang araw ay magiging tao siyang dapat matagal na niyang naging. Sinabi ko sa kanya na tuloy ang repayment agreement. Tuloy ang no-contact terms. At ano pa mang relasyon na naiisip niya na pwedeng mabuo mula rito ay hindi na mangyayari. Umiyak siya. Hindi madrama. Kundi yung pangit at nakakahiyang iyak na ginagawa ng mga tao kapag wala ng audience para mag-perform. So, yun na yun? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid bago sumagot. Yun na yun nung gabing ginamit mo ang boses ko laban sa akin, sabi ko. Sinasabi ko lang ng malakas ngayon. Iniwan ko siya roon. Kalahating daan pabalik sa kotse ko, nag-buzz ang phone ko. Email ito mula kay MS Dina Mendoza. Nakumpleto na ng halsyon ang isang internal review, kasama ang client at in-update na ang separation. File ko para ipakita ang T-contested termination under malicious impersonation circumstances. Sinulat niya na kung may magtatanong man na future employer. Hindi na nila ilalarawan ang pag-alis ko bilang isang reputational misconduct. Nakatayo ako sa tabi ng kotse ko at binasa ko ang email ng 2 beses sa lamig. Hindi nito ibinalik ang trabaho ko. Hindi nito binalik ang mga buwan na nawala, pero may ginawa itong halos kasing halaga. Tinanggal nito ang kasinungalingan ni Jericho sa official record. Pag-alis ko sa parke, alam kong tapos na talaga ang kwento. Hindi dahil patas ang pagdurusa ng lahat. Hindi ganoon ang math ng buhay. Kundi dahil tuluyan ang nagbago ang balanse. Nawalan si Jericho ng trabaho, ng kredibilidad. At kung ano pa mang proteksyon na akala niya ay garantisado sa pamilya. Nawalan ng mga magulang ko ng access sa pera ko, sa pagod ko, sa katahimikan ko. At nakamit ko ang isang bagay na wala ni isa sa kanila ang ninais kong makuha. Isang buhay na hindi na kailangan ng permiso nila para maging buo. Makalipas ang ilang buwan, kapag may mga nagtatanong ng kaswa sa North Star kung close ba kami ng pamilya ko. Tumigil na akong magsinungaling para mas magmukha silang ligtas kaysa sa totoo. Sinasabi ko lang, hindi na. At hinahayaan ko na iyong maging sapat. Minsan tinanong ako ni Nadine kung minsan ba ay nakonsensya ako. Pinag-isipan ko iyon ng matagal bago ako sumagot. Ang nararamdaman ko minsan ay lungkot. Hindi para sa kung sino talaga sila. Kundi para sa pamilyang pilit kong pinaniwalaan na pwede silang maging, kung magbabayad lang ako ng sapat, magpapatawad ng sapat, magtitiis ng sapat. Ang pamilyang iyon hindi nag-exist kailanman. Ang totoong pamilya ko ay tumawa ng sabutahiin ng kapatid ko ang career ko at tinawag pa itong isang misunderstanding. Kaya, hindi ako nakokonsensya sa pag-alis sa nasusunog na bahay. Proud ako na natutunan ko kung paano. At paminsan-minsan, kapag umiilaw ang phone ko mula sa isang unknown number na hindi ko kilala, hindi na ako nagpapanik. Hinahayaan ko na lang itong mag-ring. Dahil ang babaeng minsan nang nakaupo sa sahig ng kusina niya at nagtataka kung paano nakuha ang lahat sa kanya, ay alam na ngayon kung ano ang mismong pag-aari niya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang trabaho, ang kanyang boses. At kung makalimutan man ng mga taong kadugo niya kung magkano ang kapalit ng pagnanakaw ng mga bagay na ito. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-check ang mga resibo nila.